Isang pinagpalang umaga po mga kapatid, mga KKBs at young adults, especially sa mga Kristiyanong kabataan all over the Philippines and all over the world. Happy Sunday po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ang ating pag-aralan sa umagang ito, please follow nyo po ako sa aking TikTok account na Mike Trinidad at sa aking YouTube channel na Mike Trinidad 7889. Ang ating pag-aralan natin sa hapong ito ay Heaven versus Hell. Ayon sa aking napanood sa clip video na sinabi ni Vice Ganda sa kanyang jokes o di magandang biro sa kanilang segment na Miss Q&A ng It's Showtime about sa impyerno at sa langit. Aking basa at bibilisan po natin. Sabi nga ni Pastor Joey, bibilisan ko para hindi tayo babagal. Sa aking na-share ko dito, ang pahayag ni Vice Ganda na ginawa sa isang seryosong konteksto ng paninilay ay nagpapaalala sa maraming ukol sa Biblia, pagsisisi o repentance, at ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang kanyang biro ukol sa pagkakaroon ng misgay sa impyerno ay nagpapakita ng kanyang personal na pananaw ngunit ayon sa salita ng Diyos, ang usapin ng langit at impyerno ay nakasalalay sa pakikipagkilala, pagtanggap at pagsunod sa Panginoong Hesus. Ukol sa kasalanan, langit at pagsisisi. Ang Biblia ay malinaw na walang partikular na grupo ng tao ay otomatikong itinatapon sa impyerno dahil lamang sa kanilang level, kundi ang lahat ng nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Magandang balita Biblia, hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapit, sumasamba sa idolo, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, maramot, manginginom, mapag-alipusta o nandaraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Acts chapter 3 verse 19. Pagsisisi para sa kapatawaran. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Romans chapter 3 verse 23. Ang katayuan ng lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Luke chapter 13 verse 3. Babala ni Jesus ukol sa pagsisisi. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit malibang magsisi kayo, mapapahamak din kayong lahat. Ito sa mga lahat ng verse ay about sa impyerno laban sa langit, or tawag natin the hell versus heaven is real. Mga lesson or aral mula sa pahayag, walang kasiyahan o katuwaan sa impyerno. Ang idea na magkakaroon pa ng misgay o kasiyahan sa impyerno ay isang maling pagkaunawa. Inilarawan ng Biblia ang impyerno bilang dinalang lugar ng pagtangis at pangangangalit ng mga ngipin. Matthew chapter 22 verse 13. Hindi lugar ng
pakikipagsosyalan. Number 2, ang langit ay para sa mga pinatawad at binago. Binanggit man ang langit, hindi ito mararating sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang o sariling katwiran. Ang langit ay para sa mga taong tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at tinalikuran ang kanilang lumang pamumuhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Number 3, ang tawag sa pagsisisi ay para sa lahat. Hindi lamang isang particular na sektor na tinatawag na magpatawad at magbago. Ang tuon ng mensahe ng Ebanghelyo ay ang pagkilala na tayong lahat ay may pagkukulang sa harap ng banal na Diyos. Ang ating pagtatapos o konklusyon sa ating pag-aralan ngayong umagang ito, ang totoong kahulugan ng pahayag na it's repent po mga kapatid, ay ang pag-gising sa katotohanan na ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Ang langit at impyerno ay totoong mga lugar. Ang pag-ibig ng Diyos ay bukas para sa lahat ng uri ng tao, kabilang ang LGBTQIA plus community, ngunit ang pag-ibig na ito ay nag-aanyaya sa atin tungo sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. Walang sino man ang ligtas maliban sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. May isa pa akong madagdagan ng aral sa ating lesson learned o kapupulutan ng aral sa bahaging ito ay huwag nating imaksigad or huwag po nating imaksigad dahil ito ay kasalanan sa Panginoon yan. Ang mak na Diyos, dapat magsisi po tayo at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Yan lamang po mga kapatid, mga kabataan, mga kikibis, young adults at lahat ng mga Kristiyanong kabataan all over the Philippines and all over the world. Ingat po tayong lahat and happy Sunday po sa inyo dahil magsisimula ang ating gawain Sunday service sa araw ng linggo po. And God bless po sa inyong lahat.